Panoorin natin to GMA News. Si Remulla nagpaliwanag sa takbo na investigasyon sa flood control project. Tingnan natin itong si Remulla, si Boying na Bendalo Ombudsman. Upal to eh. Ito yung Bendalo eh. Mukhang ilang bulatin na lang pipirma sa'yo Ganyan pa rin yung ano mo Upal ka pa rin Habang tumatagal, umiitim ka Tingnan natin kung tatagal na, malapit ka na sa bulate pumirma sa'yo. Panoorin natin kupal nito. Nakikita ko itong kupal nito Kumukulot ko Bendalo kasi itong hayop nito Siyempre, kailangan yon. At yun nga, isa pa sa naging usapan namin sa Kongreso, yung kanilang pakikipag-isa sa amin ng Secretary General's Office na ibigay sa amin kagad yung mga SALN ng mga kongresista. At binalaan ko rin sila kapag hindi sila susunod sa aming request, ay mananagot sila sa Office of the Ombudsman. Sapagkat kahit na hiwalay ang patakaran ng Kongreso, sila po ay gumagana pa rin ng katungkulan na dapat tumutulong sa Office of the Ombudsman. At pananagutin ko sila pag hindi sila nakipag-isa sa amin sa aming mga hinihiling na impormasyon. Ngayon palang yung mga congressman, ngayon palang iniimbestiga mo, kupal kang hayop ka, tagal-tagal na. Anak ka ng kumag ka. Kupal ka talaga. What is the assurance of public na yung mga kaso na kinakarap or reklamo na kinakarap ni Vice President Sara Duterte ay hindi mababahirap ng issue ng politika dito sa office? Ang trabaho kasi ng isang opisina katulad namin ay tingnan ng ebidensya. At hindi kami maaaring maghusga sa kahit kanino na walang ebidensya. Pinakamahalaga po sa lahat, kahit na sa impeachment proceedings, kahit political process yan, ebidensya pa rin ho ang pinagbabasihan ng lahat. Ebidensya? Kung paano ibendalo? Hayop pang kupal ka, tinitingnan nyo? Hayop talaga kayo. Kupal talaga kayo. Madriaga. Gaano vital si Madriaga for the Ombudsman at siguro sa impeachment dito kay BP Sara? May sariling due diligence at saka assessment na ba ang Ombudsman? Sa totoo lang, hindi ko ho pinakikialaman ang kaso ni Ramil Madriaga. Marami ho tayong tinitingnang kaso rito. At isa lang po siya sa mga libong tao na ating tinitingnan bilang marahil may pananagutan o kaya mayroong sasabihin. May isusuplong o kaya mananagot. Dalawa lang naman yan, di ba? Yung may isusuplong, pakikinggan natin, yung mananagot, kakausapin natin, at bibigyan natin ng pagkakataong magpaliwanag. Kaya, yung tungkol kay Ramil Madriaga, sa akin, isa lang po siya sa marami ho natin iniimbestigahan dito at tinitingnan kung ano hong kanyang paaaring ibigay na impormasyon tungkol sa mga proseso ng gobyerno katulad ng impeachment. At ang trabaho po namin, kung meron kami nakikita na kailangang ilabas papunta po sa Kongreso, gagawin namin sapagkat yun nga yung sinadya nilang hilingin sa amin ng isang araw. So yung pagsilip po sa mga bako, isa po ito sa mga kapangyarihan din ng Kaya nga nilagay ka ni Bangag Diyan sa ombudsman para ibendalo. Kupal ka. Ang dami mong chat-chat. Akala mo, totoong pinagsasabi mo. nakikita na po ba natin yung pagsilip sa mga bako? Ngayon kasi, Vice President. ang pagsilip ng bank accounts, talagang isa po yan sa isang paraan po yan para managot ang kawani ng gobyerno sa corruption. At wala hong exempted dyan. Para sa corruption, ang dami-dami corruption na congressman na ayop ka. Maraming congressman
Puro kayo chat-chat yan, puro kayo chat-chat. Pagka meron pong nakitang dahilan upang silipin ang isang bank account. Siyempre, may mga problema lang po tayo sa pagganap ng mga tungkulin ng ibang tao, katulad po ng council mismo at nung executive director ng AMLA at ng AMLA mismo. Kaya yan po ay inaayos natin na kausapin para mabigay sa atin yung mga impormasyon na kinakailangan. Para mapanagot natin yung mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Yun ang Waling opisyal ng gobyerno. Kupal ka, sinong nakuhin mo, hayop kang kupal ka. Ikaw pa, bintalo ka. Kaya nga nilagay ka ni Bangag dyan eh. Puro ka daldal, tiwaling opisyal ng gobyerno. Hayop ka. Kupal ka talaga. po yun. Mahalaga po yung mga bank account na yan sapagkat dyan po natin makikita kung meron pong tinatagong pera o kaya ang pera ay pinaiikot sa iba't ibang paraan upang magamit ang pera na hindi naman dapat hawak ng isang tao na malamang ay kinupit lamang sa kaban ng bayan. Gaano pa importante po yung trabaho na ginagawa ngayon ng AMLA sa paghapon po na Matanong ko lang ha, Ombudsman, kaya mo ba si Tambaloslos? Si Romualdez na bilyo-bilyo allocable kasama si Sandro Marcos, sabi ni Yusek Cabral. Tingnan natin, yung kayabangan mo kupal ka. Mga tiwaling opisyal sa gobyerno, kupal ka. Ayop ka talaga. natin sa patiwali. Napakahalaga po niyan, napakahalaga po niyan. At ngayon ko lang ho nakita na minsan meron talaga mabigat na kalaban ang batas. Ngayon mo lang nakita sa gobyerno ni Bangag. Ibang klase na yan ha. Mukhang ibebendalo mo na yan ha. Kasi talagang mabigat yung kalaban ang batas ha. Sabi mo ha. Ayop ka. Pagdating dyan. Kaya nga gusto ko silang kausapin muli itong AMLA tungkol sa pagtupad nila sa kanilang katungkulan. Sapagkat alam niyo naman, hindi dapat banking industry ang kanilang pinangangalagaan, kundi yung mga pag-violate ng batas ng mga kawani ng gobyerno. Kasi ang trabaho naman namin talaga, corruption, anti-corruption, di ba? Talaga yan ang trabaho nyo ha. Bakit hanggang ngayon wala pang nakakasuhan? Puro ka daldal. Bentalo ka, kupal ka. They are the necessary office, the office that gives us the most information. If they will not come up with it, then we have a problem as a country. Hindi ho nila pwedeng blankuhin ang katanungan ng Office of the Ombudsman. Dapat Nagsalita. Ay pagkupal ka. Huwag blangkuhin ang katanungan ng Office of the Ombudsman. Kupal ka. Tingnan natin ha. Kung may makakasuhan na congressman na kontraktor. Sila Tambaloslos, Romualdez, Sandro Marcos. Tingnan natin. Yung mga congressman na kontraktor. Kupal ka. Tingnan natin yung daldal mo. Ayop ka. Tagal-tagal na. Dumana yung Pasko, bagong taon, pati birthday ko, pati Valentine, pati Chinese New Year, wala pang nakakasuban. Puro kagdaldal. gumanap sila, kundi sila mismo ang kakasuhan namin. Kaya ngayon, napapansin kung gaano yung ginagawa na Lipat naman tayo. Nabubisit lang ako sa kupal nitong bendalo na ito. Dito naman tayo. Di pala dyan. Dito pala. Panoorin natin itong si Bangag. Pumunta sa flood control. Wala siyang nakita. Ghost daw. Ghost. Kupal ka. Punta ka ng punta. Ghost. Ghost project. Hayop ka. Baliwag. Dahil merong report na binigay sa atin na dumating dun sa website na
itong kontrata para sa isang 50 million contract. 55 million Ito ABS-CBN News. Pumunta daw si Bangag sa Ghost Project. contract for the construction of reinforced concrete river wall at Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Contract cost is 55,730,911 and 60 centavos. As of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. 100% complete. Sabi mo, 100% paid. Kupal ka. Ano nangyari? Nakasuhan ba? Di ba sabi mo nung walang magiging masayang Pasko? Kakasuhan? Yung mga congressman na contractor? Ayop ka talagang magsalita. Tumaan yung Pasko. Wala pa rin nakasuhan. Bagong taon. Chinese New Year, Valentine, birthday ko, wala pang nakakasuhan. Pasara na yung ICI mo, hayop ka. Kupal ka talagang bangag ka. Yung pinsan mo, kaya mo bang kasuhan? Pati si Sandro Marcos, bilyong-bilyong allocable. Sabi ni Cabral, bilyong-bilyon, hoy. Tapos yung distrito ni Sandro Marcos sa Ilocos daw. Yung flood control. Puro poste nakatayo sa Ilocos. Ayop ka, kupal talaga kayo. Puro kayo kurakot. Anak ka ng ino mo talaga, hayop talaga kayo. Ngayon naman pinapatahimik niyo yung mga ex-marine na merong personal knowledge na malita dinala sa mga congressman. Hayop ka talaga. Pinapatahimik nyo? Ay, naku. Pero hindi ako tatahimik. Paalala ko sa inyo lagi mga kurakot kayo. Kupal talaga kayo. Pinapatahimik nyo, ha? Balak nyo daw na Kasuhan is, ay, naku. Imbis na imbestigahan yung yung pinagdalhan ng malita-malita. Yung mga ex-marine ang iniimbestiga. Ano ba yan? Silent martial law na ba? Nagtatanong lang. Ha? Silent martial law na ba? Nagtatanong lang, bangag. Bakit hanggang ngayon wala pang nakakasuhan na congressman, na kontraktor? Puro ka, mukha ka na nga bangkay sa ginarma ka ng hayop. Hayop talaga kayo. Puro kayo, kurakot kayo. Wala nang nangyari. Hayop talaga kayo. Babu!